Magandang araw guys, magandang umaga sa inyong lahat kung saan masulok ng mundo. So ngayon, andito na naman tayo. So nandito ako upang ipakita sa inyo ang bago namang produkto na aking nasubaybayan at nalaman natin. So itong produkto na to, nakasigurado ako magugustuhan nyo kasi itong produkto na to ay napaka useful sa atin, lalo na sa ating mga trabaho kung may trabaho ka. Ang product na to, ito yung pakita ko sa inyo kung ano itong product na to. So bago nyo malaman kung para saan to. Ito yung product na tinatawag na multimeter tester. So ito yung ginagamit sa pagsukat ng kahit anong devices o kahit anong appliances, kahit anong magamit to siya kahit anong uri ng electricity, kahit electronics, kahit sa sakyanan, kahit sa mga gadget, di kay sa bulb, di kay sa outlet. Madaming magamit mo to, madaming benefits na kaya nitong masukat. So ito guys, ang ano lang guys dito na ang sa multimeter tester, dalawa kasi yung uri. Meron siyang analog at meron ding digital. So ito guys, yung pinapakita ko sa inyo, ito yung digital device, digital multi-tester. So sir, ano nga ba ang kaibahan sa analog at digital? So mamaya guys, ipaliwanag ko sa inyo kung ano nga ba ang kaibahan at ano ang mas better, ito bang digital o yung analog. Malalaman natin yun guys pagkatapos natin sa intro na to. Malaman natin yan mamaya. So dito muna tayo. So dito guys, kapag itong produkto na to ay napakahalaga at napaka-useful sa atin, lalo na kung ikaw ay isang engineer o di kaya'y alam mo kung paano to gagamitin. Nako, grabe, 101% makaka-assured ako na magugustuhan mo, dahil ito kadalasan kasi sa atin na may mangyayari sa bahay, like halimbawa na nag-overload yung breaker. So may problema, may diferensya. So paano mo ba mamalaman kung ano ang cause ng pag-overload ng isang breaker? So dito, ito yung gagamitin mo guys. Isukat mo kung ilan nga ba ang voltahe ang nandun. So diba? So kasi dito guys, kung makikita nyo guys, dito sa taas, dito sa kulay puti na ito yung voltage guys, na tinatawag dito natin na DC. Ito yung kung makita natin, ito yung na ginagamit natin sa mga battery guys, itong DC. Ito namang AC naman, yung pagsukat kung ilang yung nasa outlet. Ito yung ginagamit natin. So kung isukat mo kung ilan ang niya, kung meron bang kuryente o wala. So ganun din guys. So kung makita natin, madami kasi na dito naka circle. So kung alam mo lang kung paano ito siya gagamitin, mas madali mo lang itong may locate. Na ganito kasi yun guys, marami kasing klaseng multimeter tester. May mga maliit lang. Ito guys, kung makita nyo, buo siya guys. So na dito mo lang siya, yan no, kahit saan pwede mo siyang ito tingnan nyo guys yung rotary switch ay nandito. So ibaba ko siya dito sa AC. So natin sa 200. Ito yan guys, diba? So yan yung pangsukat kung meron bang kuryente o wala.
ganito kahalaga o nabibigay benefits, ganito mo kung gaano nga ba ka importante ang isang device na to o isang appliances. Napakahalaga at napaka-useful natin na gagamitin to in case of mga problema na tungkol sa ating mga electronic device, di kaya sa kuryente, sa mga bulb, sa mga outlet. So, di ba? Importante ito dahil dito paano may mga bagay kasi guys na kailangan nating malaman tungkol sa electricity. So ngayon guys, ang ating pag-usapan kung para saan nga ba itong ang pag-usapan natin ay para saan nga ba itong multimeter at ano nga bang pwedeng magamit dito. Kasi sa mga iba, ba't napakahalaga ang multi-tester na yan? At gaano nga ba nagbibigay halaga sa atin? So ito pa ipapakita ko sa inyo kung nagano nga ba ito ka-useful sa atin. So kung makita natin to, ito yung multimeter na tester, di ba? So ang multimeter na tester ay isang instrumento sa pagsukat ng electrical na ginagamit upang sukatin ang ilang mga katangian ng kuryente tulad ng kasalukuyang voltahe. So di ba, kahit anong uri ng electricity, basta kung gusto mong malaman kung ilan ng AC niya, voltahe niya, ito yung gagamitin mo. Napakadali lang guys. At dito mo makita sa LCD kung ilan yung voltahe. Dito niya ilalapag. So depende kung gaano ka-advance ang multimeter, maaari ka rin magsagawa ng continuity test, speed test, temperature measurement. Ang ilang mga advanced na multimeter mayroon ding mga infrared na thermometer upang masukat ang temperatura mula sa malayo. So madami kasi guys. Ito guys, ang ginagamit natin dito sa multimeter na to, sa block na to, ay only electricity lang dito guys. Ginagamit mo to is only electricity lang. Kahit sa mga sasakyan, di kayo sa cellphone, magagamit mo to. Kahit electronics ka, pwede mo itong gagamitin. Grabe, napakahalaga to. Lalo na kung ikaw ay isang employee ng gobyerno. Lalo na kung ikaw ay isang electronics, mechanics, di ba? So, importante ito. So, ganun kahalaga ang produkto na to sa atin. Napaka-useful ito sa atin. At meron pang iba dito na makita natin. Ang multimeter tester ay isang device na pinagsama-sama ang maraming circuit sa isa. Ang isang multimeter sumusukat sa kasalukuyang voltahe. Sa pagsabay gumagana bilang isang ammeter, voltmeter o ohmmeter. Ito kasi guys, yung kung makikita nyo guys, yung A, ito yung ohms guys, ito yung ohms, ohmmeter. Dito mo makita yung mga tinatawag na ohmmeter, yung itong tinatawag na voltmeter, ammeter na dito makikita guys kung anong gusto mong isusukat. Dito mo siya makikita, nakalapag na dito lahat. So ganito kahalaga ang na to, kasi kung halimbawa kung gusto mong sukatin yung battery, andito na naman, di ba? Makikita mo lang kung na dito, hindi mo na kailangan kasing i-adjust pa yung yung rotary niya dahil automatically na ilapag sa LCD yung kung ilan ang nasukat ng multi-tester sa isang device. So dito tayo guys sa
dalawang uri na ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dalawang uri ng multimeter tester. So una, itong tinatawag na analog multimeter. Pangalawa, ito yung digital multimeter. So alamin natin kung gaano nga ba, kung ano ang mas better na gagamitin natin. Pero kaya nga sinasabi ko kanina sa inyo na much better gagamitin natin yung digital multimeter tester. Kasi dito mo lang makita na automatic lang siya. Makita mo kung ilan talaga ang nasukat niya. Iba kasi titingnan naman natin kung ano nga ba ang uri o di kay. So dito guys, alamin natin kung ano nga ba ang analog multimeter tester. Gaya ng ipinahiwatig ng pangalan, ang analog multimeter ay makalumang metro na nagpapakita sinusukat na halaga gamit ang isang karayom na analog scale. So yung analog guys, yan yung makita nyo kahit saang store, kahit saang hardware, makita nyo guys na may arrow sa dito, di ba? Makita nyo guys, digital to. So sa analog guys, makita nyo dito sa taas ay isa siyang arrow, ayun, arrow. Para siyang reload. Kapag once na ilagay mo to sa isang device, yung arrow tatakbo kung saan yung tamang sukat niya. Pero hindi pa yan final kasi ang gagawin mo ron kung ilan talaga, 'di ba? Kung ilan talaga, mag-ano ka pa, you need to calculate pa. So ganoon lang yun guys. Samantalang sa digital, kino-convert mga digital, multimeter, analog, input, digital, pinapakita ang isang sukat na halaga at digit na nyo. So diba, makita natin at ibig sabihin automatically na yung exact, ipakita niya yung exact na voltahe kung ilan yung sukat na isang device, ipakita niya. So ganun ka halaga yung tinatawag na digital multimeter tester. So kung makabili kayo guys, much better kung digital, kasi dito kung makita mo lang, hindi ka na mapoproblema pa, diba? So except guys sa madali mo makita to, except sa bibigay niya automatically, dito mo rin malalaman kung may problema ba. Dito mo rin malalaman kung mali ba yung paglagay mo sa ito, kasi ito ay kulay red po, ito pula. Ito ang tinatawag na sa kasi may polarity po kasi tayo eh. Ito yung positive at samantalang ito naman yung negative. So dalawa lang guys ang natin, ang gagamitin natin para kung dun ka sa polarity dapat. Pero kung sa battery lang, wala nang problema eh. Kahit saan mo, kahit magkabaliktad yan, walang problema. Same lang naman ng sukat yan guys. Dito mo makita, itry nyo kapag meron kayong ganitong digital meter na tester. Kung wala guys, much better bibili kayo. Mas mura ito guys, at makikita mo lang ito sa mga hardware. Napakamura lang ito at grabe. Gaya na lang sinasabi ko, much better talaga itong gagamitin itong digital kaysa analog, kasi hindi ka na mga problema pa. So ito guys, dito natin nalaman na mas madali lang pala gagamitan ang digital multimeter.
kung malaman lang natin guys, kumuha ng mabilis na pagbabasa gamit ang digital multimeter. Grabe, di ba? So isipin mo guys, once na itong mga ano na to, itong mga ginagamit natin na para pang touch dun sa may device para malaman natin. Once na pag nagawa mo ito, so guys, once na nilagay mo sa isang device, dito mo automatically siya magbigay kung ilan ang nasukat niya. Ganun yung digital device guys. So kaysa analog, you need to calculate pa kung ilan talaga ang exact na voltahe niya. Pero dito, hindi ka na malilito at hindi mo na kailangan problemahin pa dahil ibibigay niya exactly kung ilan yung nasukat niya sa isang device. So dito guys, kung malaman natin, gayon din ang pagsukat ng data gamit ng isang digital multimeter ay mas tumpak kaysa mga analog. Kaya dapat kung gumagamit ng digital mode, kung nagsisimula ka pa lang, diba? Kaya nga sa sinasabi ko kanina guys, dapat kung gagamit kayo ng kung gagamit kayo ng multimeter, kung simula mo pa lang gagamit, piliin mo yung digital tester kasi hindi talaga ako maniwala na maging madismaya ka sa madisappoint ka sa sasabihin ko. Hindi ako maniwala dahil itong digital meter ay napakadali lang gagamitin dahil except sa LCD siya, dito mo rin malalaman kung may defect ba, may mali ba yung paglagay mo. Kasi sa analog hindi mo malalaman dun kung mali ba. You need to trace up pa. So pero dito may lalabas na ingay itong tester na to kapag mali ito paglagay mo. So dito guys, ito yung sinasabi ko guys na kanina. Except sa dalawang uri naman ng multimeter, may rin guys, may automatic, may dalawang uri din ng pagsukat ng voltahe. Dalawang uri pagsukat ng voltahe. Una, automatic, ang tinatawag dito auto ranger multimeter, at pangalawa, ito yung manual multimeter. Yung auto multimeter, ito yun guys, ito yung digital dahil automatiko na ilalapag niya kung ilan yung nasukat niya, ilan exactly yung voltahe ng isang battery kundi kaya isang outlet kapag nasukat mo. Kaysa sa manual, sa mga ito, kinakailangan mong iayusin ang hanay upang umangkop sa yung sukat. So, diba? Kailangan mo pang ayusin guys. So, diba? Gaya nga ng sinasabi ko kanina, kapag analog kasi ang gagamitin mo o di kayo manual, you need to trace up pa. You need to arrange pa sa yung tinatawag na ito guys, ito dapat ayusin mo to sa guys, gaya ng sinasabi ko kanina, yung analog kasi guys, yung analog kapag ginagamit mo yun, you need to you need to arrange yung niya ganito kasi pwede yung madagdagan at pwedeng mabawasan. Kaysa digital meter, hindi ito magbawas, magbibigay talaga ito ng exact
kung ilan ang voltahe ng isang bagay na tinetest mo. So ganun kahalaga o di kaya ganun ka benefits na makukuha mo dito sa digital meter. So itong ano guys, itong tester na to, itong multimeter tester na to, ano bang para saan o di kaya saan mo ba ito pwedeng gagamitin? Magamit ito guys kahit ang multi-tester guys ay magamit siya guys, and na gaya nito guys, automotive, pwede siya guys magamit ito. At pangalawa, ang tinatawag dito na ito naman yung isa guys, household application. So kung may mga bagay na kailangan mo sa bahay mo na kailangan mo sukatin, magagamit mo to, pwede ito guys. So pangatlo, industrial siya guys. So ito yung ginagamit sa mga napakalaking kumpanya gaya ng mga office, di kaya building. So ito yung ginagamit, industrial. So pangapa tayo guys, titignan natin guys, DIY. So sa mga store, eto pwede to guys, magagamit mo to kahit saan ka magtatrabaho. Napakahalaga to, lalo na kung ikaw ay isang engineer, electronics, mechanics, yung ikaw yung taga-ayos ng mga sakyanan. Napakahalaga to guys, grabe. Maka-assured ako na magagamit mo talaga to, kasi kapag lalo na kung may emergency ka, tapos yung sasakyan mo may problema, may konting problema, tapos nakita mo na kailangan talaga na makuha yung exactly ng voltahe kung ilan kasi nagkaroon ng problema, itong gagamitin mo. Napaka ano ito guys, napaka ganda to gagamitin, kasi magbibigay siya na exactly kung ilan na sukat niya. So sa multimeter naman tester, magamit niya ay dito, kagaya ng sinasabi ko kanina guys, dito nyo makakita yung DC. Ito yung DC guys, ito yung DC, ito yung ohms, ito yung ohms, ito yung AC, at ito naman yung tinatawag na AC current. Dito mo malaman. At dito sa tester na to guys, pwede mo ito magamit kahit na may mga device kasi na walang polarity. Kapag sinasabi mong polarity, yan yung tinatawag na may positive at negative. Hindi talaga pwedeng magkabaliktad din guys. Kung magkabaliktad man, in case magkabaliktad, may nakalagay yan dito na negative. So ibig sabihin kung negative, malayo yung pag-ano mo, pag-connect mo sa nito. So yan yung polarity. Kaya ng mga battery, meron yan, positive at negative yan. Kahit nga sa mga breaker, meron din yun guys. So kapag polarity, okay lang kung walang kuryente, pero kung may kuryente dapat ilagay mo talaga. So sana guys na dito lang tayo guys, so sana nagustuhan nyo ang product na to. Kung gusto nyo bumili nito, pwede namang hanapin nyo to sa mga hardware, o di kayo malaki mga tindahan. Makikita nyo na napakamura lang. At kung bibili kayo, much better pipiliin nyo itong digital. Pipiliin nyo to guys, napakaganda to kaysa analog. Kaya yun
lang guys, at sana nagustuhan nyo at sana may naintindihan kayo sa aking pinapahiwatig tungkol dito sa produkto na to. So maraming salamat, thank you po. Next video na din natin, papakita ko sa inyo kung paano gagamitin ang analog at ano nga ba ang disadvantage analog at advantage. Kasi dito hindi ko kasi masabi na itong digital na to, hindi ko kasi masabi na may disadvantage ito kasi dito ito yung advantage kasi dito mo makita kung mali ba yung paglagay mo nito, kung ilan yung voltahe, magbibigay talaga siya ng exact kung ilan. Kaysa analog, you need to calculate pa, you need to put yung ganito guys, dapat yung ganito, dapat mo ba itong lagay sa tama para masukat talaga yung tamang voltahe. So hanggang dyan lang tayo guys, maraming salamat sa panonood at next video natin yun yung malaman kung ano nga ba ang advantage sa analog at paano yun gagamitin. So maraming salamat at magandang araw.